Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga ng result of being rooted. Result of being rooted. So sa ating pong pag-aaral ngayong buwan, ito po yung isa sa resulta ng ating pagiging maugat sa ating Panginoon o rooted sa ating Panginoon ay ang patuloy ang paglapit sa Kanya. Kapag tayo po ay rooted sa ating Panginoon, tayo po ay palagi ang lalapit sa Kanya. Kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, dahil tayo ay rooted sa ating Panginoon, tayo po ay lalapit sa Kanya. Dahil malalim ang pagkaunawa natin sa ating Panginoon, tayo po ay lalapit sa Kanya. At ngayon po, ang tanong na ating sasagutin, what are the proper attitude when we come to God? What are the proper attitudes when we come to God? Ano nga ba ang tamang pag-uugali sa paglapit natin sa ating Panginoon? Ano nga po ba yung dapat bilang malalim na sa Panginoon, bilang rooted sa ating Panginoon, tayo po ay lalapit sa Panginoon. At bilang paglapit sa Kanya, ano po yung proper attitudes natin pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon? At para po sa aking unang puntos, we must come to God with humility. We must come to God with humility. Isa po ito sa mga bagay na tayo mga tao ay hirap yung magkaroon ng kababawang loob. Pero dito po, tayo po ay lalapit sa Diyos na may kababawang loob. Kaya po ang sabi sa verse 14, dahil dito, ako'y lumuhod sa Ama. Pinapakita po dito ni Apostle Paul na in discussion po dun sa letter niya sa Ephesians chapter 3, sa buong book na yon, di-discuss po doon yung pagkaligtas niya o yung salvation sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At in response po doon sa kaligtasan na nagmumula kay Kristo, ang kanyang pong paglapit sa ating Diyos ay may kababawang loob. Yung pagyuko po, ito po ay senyales ng kababawang loob. Bagamat hindi po ito yung, kumbaga, di ba kapag nanalangin po, tayo ay luluhod, di ba? Sa unang panahon po, ganun po yung idea. Kapag tayo po ay nanalangin, tayo po ay lumuhod sa ating Panginoon. Yun po ay nagpapakita ng kababawang loob. Si Pablo po dito ay nananalangin. Hindi po ibig sabihin na yung pagluhod lamang yung proper way sa pananalangin. Pero dito po, pinapakita po ni Apostol Pablo ang kababawang loob niya sa paglapit sa ating Panginoon. Sa mamagitan po ng pagluhod, siya po ay nagpapakita ng kababawan sa ating Panginoon. Ang kahalagahan po ng paglapit natin sa ating Diyos ay ito po ay nagmumula sa ating puso, yung attitude of the heart. Mahalaga po sa Panginoon yung puso sa paglapit sa Kanya. Kaya ang lagi po nating dapat evaluate, every time po na lalapit tayo sa ating Panginoon, ano po yung ating puso? Ano po yung motibo ng ating puso? Ano po yung laman ng ating puso sa paglapit sa ating Panginoon? Kaya nga po dito sa Luke 18:19-14, meron po ditong story about po sa isang tax collector at isang pariseo. Ayan. Sa Luke 18:9-14. So, hindi ko na po babasahin, kukwento ko na lang po. Meron po ditong isang tax collector at meron po ditong isang pariseo. So, kapag tax collector po, maniningil po ng buwis. At yung work po na maniningil ng buwis, yun po ang pinakamaduming trabaho sa panahon nila. Kumbaga po, yung mga tax collector po sa panahon ni Jesus, sa panahon po ng Bible, mapang-abuso po. Sila po ay mapang-abuso. Sa paanong paraan po sila nagiging mapang-abuso? Dahil sila po ay may control, kung sila po ay may control sa paniningil ng buwis, dahil yun po yung kanilang trabaho, meron po silang freedom na singilin po yung mga tao sa nais nilang presyo. Halimbawa po, ako po ay tax collector. At halimbawa po, close po kami ni Kuya Abe. Ayan, close kami ni Kuya Abe. Halimbawa, ang tax lang po ni Kuya Abe ay 1,000 kada isang buwan. So, sisingilin ko po siya. Kapag hindi ko naman po ka-close, halimbawa po, si Kuya Dennis, hindi ko siya ka-close at hindi ko siya kabate, sisingilin ko siya ng 2,000.
na ang tax niya lang din po ay 1,000 din, katulad kay Kuya Abe. At yung 1,000 pesos po na extra na siningil ko ay Kuya Denny, sa akin na po yun. Kumbaga, akin na to. Kumbaga, sa panahon natin, ang salita ay kickback ko na to. Ayan. So, yun po yung mga trabaho ng mga tax collector sa panahon nila. So, yung mga tax collector, kaya marami pong galit sa tax collector kasi yung mga tax collector po sa panahon nila ay gahaman. So, nangongolekta ng buwis na higit sa dapat nilang isingil. Kaya po dito sa Luke 18:19-14, sabi dito sa verse 10, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. So, may pumasok sa church, yung isa po ay pariseo at yung isa naman po ay maniningil ng buwis. So, yung pariseo naman po, sila ay mga church leaders. Sila ay tagapagturo. So, sila ay madalas na nasa templo. Sabi po ng senaryo dito sa verse 11, tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. So, nagpray po yung pariseo dahil lagi po siya nasa church. Sabi po dito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. So, pumasok sila, sabi, Lord, nagpapasalamat po ako sa inyo, nanalangin po ako na hindi po ako katulad ng tao na ito. Dahil sabay nga po silang pumasok sa templo. Sabi pa po niya, ito po, nagbrag pa po yung pariseo. Sabi niya dito, 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, na di man lang makatingin sa langit. At dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi ng pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat sino mang nagmamataas ay binababa at nagpapakumbaba ay tinataas. Nakita po natin dun sa story na mahalaga po sa Diyos yung puso sa pananalangin at sa paglapit sa Kanya. Nakita po natin dito na yung una po, yung pariseo, ay hindi pinatawad ng Panginoon. At yung pangalawa naman po, dahil aminado siya sa kanyang sarili, na siya ay makasalanan, siya po ay pinatawad ng ating Panginoon. Ang makikita po natin dito, yung isang pariseo na mapagmataas, mayabang, sa kanyang pananalangin, pinakita niya yung kanyang mga mabubuting nagagawa, samantalang ang maniningil naman po ng buwis ay nagpapakumbaba at humihingi ng habag sa ating Diyos. Ang tanong ko po dyan, tayo po ba ay pariseo o yung maniningil ng buwis kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nagiging mapagmataas sa paglapit natin sa ating Panginoon o tayo po ay nagpapakumbaba? Marahil po ang iba po sa atin ay kapag lumalapit sa Panginoon ay literal na lumuluhod sa Diyos. Marahil po ay ito po ay nagpapakita ng estado ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit hindi lamang po ito ang kaparaanan. Nakikita po sa ating motibo, ang Panginoon ay nakikita kung ano ang ating motibo. Kaya nga po ang sabi sa 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi ni Yahweh, sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas o kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, hindi po sa action natin nakatingin ang ating Panginoon, ngunit sa ating puso. Kaya ang tanong ko po, ano po ang laman ng inyong puso o kumusta ang inyong puso sa harapan ng ating Panginoon? Ang tao po ay nakatingin sa actions, ngunit ang Diyos po ay nakatingin sa puso ng tao. Nalala ko nga po sa isa kong destino before, ayan, hulaan nyo na lang po kung nasan, kung anong destino ko po. Sabi po nung isang miyembro, Pastor, kapag, eto po, siguro po napapansin nyo rin, Pastor, kapag praise and worship, parang kang tuod, nakatayo ka lang. Hindi ka man lang napalakpak. Sabi, hindi mo ba gusto yung pinapakanta? Ang sagot ko po lagi, hindi po ako mahilig pumalakpak kasi distracted po ako pag pumapalakpak.
Parang iniisip ko po kung nasa tiyempo ba yung pagpalakpak ko. Kung tumatama po ba kasama ng congregation. Kaya hindi na lang po ako pumapalakpak at ako'y kumakanta na lang. Yun po yung aking reason. Kasi nadidistract po ako na every time na pumapalakpak ako, hindi ko alam kung nasa tempo pa po ba yung pagpalakpak ko. Kaya hindi po ako pumapalakpak. And ako rin po, sanay po kung hindi pumapalakpak pag nagpe-praise and worship. Kasi po, mas binavalue ko po yung pagkanta kumpara po sa pagpalakpak. Kaya kapag nakita niyo po kung lahat po kayo pumapalakpak at hindi ako pumapalakpak, normal po sa akin yun. Ayun. Baka po sabihin ng praise team, parang hindi nag-worship. Pero ako po kasi ay hindi mahilig pumalakpak. So, more on sa puso yung pagsamba. So, ganun din po ang pagtingin ng ating Panginoon. Hindi po sa ginagawa natin, kundi sa ating puso. Sa puso natin, tumitingin si Yahweh sa ating paglapit sa Kanya. Kaya po ang sabi dito sa verse 15, na siyang pinagmulan sa bawat sambahayan ng langit at sa lupa. Sa paglapit po natin sa ating Diyos, dapat po tayo ay may sinseridad at pagpapakumbaba. Dahil ang ating pong Diyos ay banal. Di ba kapag tayo po ay lumalapit sa, halimbawa, sa boss natin, sa mga nagtatrabaho, sa mga higher-ups natin, tayo ay lumalapit sa kanila na may paggalang at may sincerity. Kumbaga, kung komedyante ka, hubarin mo muna yung pagiging komedyante mo kasi kakausapin mo yung boss mo. Kaya kapag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos, tayo po ay dapat lumalapit na may pagpapakumbaba dahil banal at soberano po ang ating Diyos. Ito pong statement na to ito po ay nagpapakita ng pagiging soberano ng Diyos o sovereign ng Diyos. Sa paanong paraan po? Sa panahon po ng Bible, kung titingnan po natin, kapag pinapangalanan po ng isang tao yung isang lugar, ibig sabihin po, may control po siya sa bagay na iyon. Halimbawa, may bagong isla kunwari, pinangalanan niya. Yun ay kanyang na-under na kanyang pagiging soberano. Kaya ang sabi po dito na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa, nagpapakita po dito na ang Diyos po natin ay soberano sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay. Kaya every time na lalapit po tayo, dapat po tayo ay lumalapit sa Kanya ng may kababawang loob dahil soberano po ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat po ng ating nararanasan, soberano rin po ang ating Diyos. Kaya let us therefore come to God with humility, may pagpapakumbaba dahil ang Diyos po natin ay soberano sa lahat ng bagay. At para po sa aking pangalawang puntos, we must remain Christ in our hearts. We must remain Christ in our hearts. Kaya po ang sabi dito, then dalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa magitan ng kanyang Espiritu. Palakasin ang kanilang buhay espiritual. At ako rin po ay nananalangin na tayo po ay palakasin ng ating Diyos sa ating buhay espiritual. Hindi ko po alam kung ano po yung estado ng inyong spiritual life ngayon. Hindi ko po alam kung sino po yung nag-i-struggle sa kanilang devotion, sa kanilang prayer life. Hindi ko po alam kung marami sa atin ay nanghihina spiritually. Pero I assume na meron. At nawa po, ang panalangin ko ay palakasin po tayo ng ating Diyos sa magitan po ng kanyang banal na Espiritu. Ang tanong ko po dyan ay paano po tayo papalakasin ng ating Diyos sa ating buhay espiritual? Paano po tayo papalakasin ng ating Diyos kapag tayo po ay nanghihina spiritually? Ito po ay sa magitan ng banal na Espiritu. Ano po ba yung role ng Holy Spirit sa ating buhay? Ang role po ng banal na Espiritu sa ating buhay ay tulungan tayo, i-comfort tayo, at i-guide tayo sa palagian. Role din po ng banal na Espiritu na magkaroon tayo ng fruit of the Spirit na kung saan po ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapasensya, kabutihang loob at pagiging tapat at pagpipigil sa ating mga sarili. Kaya paano po natin mapapakita
na tayo po ay lumalakas spiritually, kung nakikita po sa ating buhay yung fruit of the Spirit, kung nakikita po yung pag-ibig sa ating buhay. Kaya mahalaga po yung pag-ibig. Bilang gaya nga po ng aking mga nasabi, yung pag-ibig po ay kilala sa ating mga Kristiyano. Kaya dapat kapag sinabing Kristiyano, ang unang naiisip ay mapagmahal yung tao na yan. Kahit ginagawa ng masama ay umiibig pa rin. Kaya po ang sabi dito sa verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Hindi po literal na si Kristo ay nasa ating puso. Kasi kung maalala nyo po, si Kristo ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi, sa kanang pwesto. Nung nag-ascend po siya, nung pumunta siya sa langit, nandun po siya ngayon. Hindi po literal na nasa puso natin si Kristo. Pero ang punto po dito ay manatili yung si Kristo sa ating buhay. Na makita si Kristo sa ating buhay. Kaya ang tanong ko po dyan, nakikita po ba si Kristo sa ating buhay? Nakikita po ba si Kristo sa ating buhay? Nawa po, nakikita si Kristo. Manatili ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso at isip. I assume po na kilala po natin lahat si Kristo. Pero ang tanong ko po, ito po ba ay nakikita sa ating buhay? Ang prayer niya po ay manatili si Kristo sa ating puso at ang resulta po nito ay lahat po ng ating ginagawa ay nag-uugat po sa pag-ibig. Alam niyo po ba yung rooted na salita ay 2 beses lang po ginamit sa Bible. Yung last week po, yung kay Pastor Ray, nasa Colossus. Ngayon naman po ay itong nasa Ephesians. Kaya may kita po natin dito na mahalaga, limited lang po yung ginamitan ng salitang rooted. Kaya dapat po binibigyan natin ng pansin. Na kung saan po, nag-uugat po ng pag-ibig yung ating lahat na ginagawa. Yung ating motives ay patungkol sa pag-ibig. Ginagawa natin yung ginagawa natin dahil ito po ay resulta ng pag-ibig. Out of love. Hindi po dahil sabi ni pastor, hindi po dahil sabi ng M-group leader ko, ay, kailangan ko gumawa na mabuti. Kasi yun yung turo sa church. Pero dapat po, ang pinagmumulan po nito ay pag-ibig. Yung motivation po natin ay pag-ibig. Kung nasa puso natin si Kristo, ang ating mga ginagawa ay dapat po, ang reason po nun ay pag-ibig. Kaya kung gusto po natin na out of love yung ating ginagawa, make sure po natin na nasa puso natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. If Christ remain in our hearts, we will understand kung gaano po niya tayo kamahal. Kaya lagi po nating tatandaan, dapat po nananatili si Kristo sa ating puso. At dapat po kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Grabe po yung yung love ng ating Panginoon sa atin. Hindi po madaling magsakripisyo. At hindi po kayang, kumbaga tayo bilang tao, hindi natin kayang mamatay para sa ibang tao. Hindi natin kayang isakripisyo yung ating buhay para sa ibang tao. Pero si Kristo po, willingly, ginawa niya po yung dapat na tayo yung makakaranas. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ganun po kalawak yung pag-ibig niya sa atin. Kumbaga po, sabi ko nga po sa isang preaching ko sa mga kabataan before, kung iniisip po natin na walang nagmamahal sa atin, meron po dahil si Kristo ay namatay para sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya lagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon, mahal tayo ni Kristo at ganun po kalawak, kahaba, kataas ang kanyang pag-ibig sa atin. At para po sa aking huling puntos, we must know more about Christ's love. We must know more about Christ's love. Kaya po ang sabi dito,
at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayong mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Ang prayer po dito ni Apostol Paul ay maunawaan ng buong puso ang pag-ibig ni Kristo. Na hindi po natin mauunawaan, limited po yung ating karunungan at yung kaalaman patungkol po sa pag-ibig ni Kristo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat po ay nagdadrive tayo na mas makilala pa ang ating Panginoong Hesukristo. We know Christ's love. Alam po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko po dyan, are we truly understand the love of Christ? Minsan po, yung facade lang yung naiintindihan natin na ginawa ni Kristo to, namatay si Kristo para sa aking mga kasalanan. Ganun yung kalawak yung pag-ibig niya. Pero tunay nga ba na nauunawaan natin sa mas malalim na pagkaunawa ang pag-ibig ni Kristo? Kung tunay po natin nauunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa atin, ito po ay sapat ng motibasyon upang magpatuloy at maglingkod sa Kanya. Kaya marami pong mananampalataya ang hindi po nagpapatuloy sa buhay pananampalataya dahil hindi po nila tunay na nauunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po nagpapatuloy sa paglilingkod kasi hindi po nauunawaan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo. But in reality po, hindi po natin truly mauunawaan o ma-comprehend yung pag-ibig ni Kristo. Pero we must try to seek yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po nating subukan na unawain ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Alam ko po na na-experience natin yung pag-ibig ni Kristo. At ang hamon ko po sa inyo ngayon ay subukan po nating mas unawain pa yung pag-ibig ni Kristo nang naaayon sa salita ng Diyos. Kaya po ang sabi dito, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa magitan ng Kanyang kapangyarihan nagahari sa atin. Sa Kanya ng kaluwalhatian sa magitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanpaman. Ito pong verse 20 at 21, ito po ay doxology o yung papuri ni Apostle Paul. Pag sinabi po natin doxology, ito po ay nagmula sa dalawang Greek word na doxa tsaka logos, na ibig sabihin po words of glory. Words of glory. Kaya po kanina, di ba? Glory patungkol po sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya tayo po sa paglapit sa ating Panginoon o sa pananalangin natin sa ating Panginoon, dapat po we end it with a proper conclusion na kung saan po yung prayer na nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya mapapansin po natin dito na yung last two verse ay patungkol po sa papuri sa ating Panginoon. Ang tanong ko po dyan, every time na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, every time po na tayo ay nanalangin, paano po natin ine-end yung ating panalangin sa ating Panginoon? Paano po natin ine-end yung time na pakikipag-usap natin sa ating Panginoon? Ito po ba ay nauubos yung time natin sa paghingi sa ating Panginoon? O nako-conclude po natin yung ating panalangin sa pamamagitan po ng papuri sa ating Panginoon. Kaya po sa paglapit sa ating Panginoon, tayo po ay magkaroon ng kababawang loob sa palagian. Lagi po nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at patuloy na manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tayo po ay tunay na rooted sa ating Panginoon, lalapit po tayo sa palagian sa ating Panginoon. At sa paglapit nga po natin, may kababawang loob, may pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang tayo po ay nakaranas ng habag at biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Alam ko po na yung Christian life ay hindi po madali.
Wag po, wala namang magsasabing madali. Ang sabi pa nga po ng karamihan, yung Christian life po ay imposible. Diba? Imposible pong maisapamuhay na araw-araw consistently nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Pero bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, na rooted sa ating Panginoon, hindi po natin perfectly makakapamuhay na nagbibigay sa Panginoon. Pero tayo po ay sa palagian, lumapit tayo sa ating Panginoon. Every time po nangihina tayo spiritually, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Yun lamang po yung ating pag-aaral. Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Kami po bilang inyong mga anak ay nag-aasam po na maging rooted sa inyo. Alam po namin na hindi po madaling makapamuhay bilang isang Kristiyano. Pero kami po ay patuloy ang lumalapit sa inyo na may kababawang loob. Lumalapit po sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy nga po na sa aming paglapit, makita niyo po ang bawat isa na nagnanais na mas lumalim ang pagkakilala sa inyo. Na lumalim po ang aming relasyon sa inyo. Natapos na po kami sa panahon na kung saan ay nagiging mediocre po kami sa aming buhay espiritual. Patuloy nga po na hamunin niyo po kami sa aming spiritual life, na patuloy na mag-ugat sa inyo at sa inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng puso na nagnanais na lumalim sa inyo at sa inyong salita. Patuloy na samahan at gabayan niyo po kami sa aming Christian life, and patuloy na isustain niyo po kami bilang inyong mga anak. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.